nagsasampa ng kaso laban sa kumpanya. Dinagdagan, dumating si Vincenzo sa Korea at sumakay ng taxi. Pinanong siya ng driver ng uni, ngunit may pangutulog ito kaya nawalan siya ng alay. Nagising siya nakatali sa loob ng sasakyan at nakita ang driver kasama ang kanyang kasabwat. Nakawan nila si Vincenzo at hindi siyang tinatulog. Nang magising siya ulit, wala siyang natirang gamit o pera. Sa kabilang ng pala, hindi napansin siyang pera sa lipa, sapat itong makatingin ng ticket sa bus. Makalipas ng ilang sandali, nakarating si Vincenzo sa suot at tumayo sa harap ng busaning pinakagawa. Christmas already passed. It's already February 26, 2018. Do you want it to be Christmas though? Cool, follow me. Let's go back to December 2017. Ngunit biglang sinalmok ng isang rat ng kanyang sasakyan sa tangkang patayin siya. Kasabay nito, tinatawag ng Babel ang pumunta sa gusali upang balaan ang mga Okay, let me just enter the details. mula sa mga tauhan ng Babel. Ngunit dumating si Vincenzo at agad Okay, ready? Matapos Let's go! isa sa mga tauhan, nakain niya ang kanilang pinuno at isinabad sa bintana. Inalaan niya itong lumayas. Nagbubutos ng pinuno sa kanyang mga tauhan na sumunod si Vincenzo sa sandaling mababago siya. Gayun nga, dumating ang ilang pulis at pinukilan ng kaguluhan. Matapos ang insidente ito, ay busog sila Vincenzo at John. Napagtanto nilang maaari silang magtulungan laban sa bagay. Dahil pareho I can't pick it up. kaaway. Di nagtagal, binisita ni Hello, Vincenzo si Joe later. sa ospital at tinanong kung sila lamang ba ang nakakaalam tungkol sa gintong nakatago sa gusali. Sinabi ni Joe na sila nakakayanak, ngunit hindi yung mahalaga. Dahil Merry kung ayos Christmas ng bagay ang gusali para gamitin Let's ito. go to Fort Lake Funny 85 House. Ang mga taong nagtayo nito at ang mga naglipat ng dito ay pinaslang ng ibang bangka upang mapanatiling lihim ang lahat. Merry Christmas. Christmas. What? What? Sila upang magiging ng bagay sa pagpapalaya sa mga nangungupahan bago matapos ang kanilang legal na kontrata. Anyways, Ang plano ni Vincenzo are you ay guys mapunan ready sa to open pagkakulas this present? Yeah. Let's go open some presents. Sa opisina ng kanyang ama at pinanayakan si Vincenzo sa Wait a hapunan. minute. Sinabi ng puro trabaho sila at walang kasiyahan. Habang kumakain, pinunod niyang nagtatrabaho siya sa isang law firm na tinatawag ng Gusto, kung saan ang Babel ay isa sa kanilang mga kliyente. Samantala, si Santo, ang presidente ng Babel, ay nakipagkita sa isang misteryosong lalaki na naglalaro ng hockey sa yelo. Bigla siyang pinagtatapo ng hockey pass ng lalaki na kaninong naman siya sa siya. Nagmakaawa si Santo Well, I guess the at presents tawad sa will kanyang be pagbabang good. trabaho. Gamer, will you help us find the presents? Sa halip, pinili siya Maybe gamit get ang around hockey the stick. mat. Sa kabilang dako, dumalo si Choyang sa isang guro ng gusto at hindi niyang nararamdaman ang pagiging masama ng kumpanya-kanyang pinagtatrabahuhan. Samantala, isang lalaki na nag-alam dyan at nakarinig sa usapan ng kanilang boss sa telepono at pinigyan kay Choyang na ito ang gusto kong paalisin ang mga nangungupahan sa usali. Kung hindi yun ang plano ng Babel, nais nilang itulungan ang pag-iba ng usali upang magamit ito bilang isang laboratorio. Kailangan umiyak sa Vincenzo, kaya nagmumari siyang maglaos ng isang maliit na lista sa usali. Nang dumating ang mga tauhan ng Babel kasama ang kanilang mga bulldozer, nakita nilang nagdiriwang at nagsasaya ang mga tao. Maaari sana nilang wasakin ang kasayahan ito, ngunit hindi yung magandang ideya dahil nangyayari ang Vincenzo ang nagpalagong ng Italia sa Korea upang dumalo sa listahan. Nang makita ng mga pulis ang mga tauhan ng Babel, alam nilang pinadala sila upang makasing ang gulo. Inalaan nilang huwag gumawa ng kahit anong pagsuhan dahil mapipilitan silang maglala kung may mangyari. Sa mga sumunod na araw, nag-aral si Vincenzo ng mga batas sa Korea upang makahanap ng paraan upang mapahaba ang panahon ng mananatili ng mga nangungupahan sa Lusali. Ang pagpapanatili sa kanila roon ay makakagigil sa Babel na gipin ng Lusali at nakukasan ang gintong nakatago sa ilalim nito. Samantala, nakatanggap ng tawag si Yu Chan mula sa isang siyentipikong dating nagtatrabaho sa Babel sa paggawa ng gamot. Siya ang dating pinuno ng pananaliksik sa isang partikular na gamot na kilalang kinatingting masamang epekto. Ibinunyag ng siyentipikong ni Yu Chan na maraming gamot ng Babel ang may masasamang epekto, hindi ng isang gamot nito ay mas malala pa. Nang sumunod ito sa isang voluntaryo, namatay ang tao. At hindi lang yun, ang tunay na layunin ng Babel ay lumikha ng mga gamot na hindi lang nagpapabento o hindi nakakaaligid, kaya ng illegal na droga. Dahil dito, napagpasyahan ng siyentipiko na tumakas dahil naniniwala siyang papatayin siya ng Babel kapag nalaman nilang nagsalita siya. Gusto ni Yu Chan na humarap siya sa korte upang magpatiko, ngunit nag-alala ang siyentipiko para sa kanyang kaligtasan. Sinabi ng Yu Chan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya kung hindi mo sapat upang makumbinsi ang siyentipiko. Maya-maya, nakatanggap ng tawag si Yu Chan mula kay MS. O, isang babaeng dati niyang kinatawan sa korte. Nasautan siya sa loob ng kulungan, ngunit
nasa maayos na kalagayan na siya. Sinundan ni Vincenzo si Yu Chan upang makita ang babae at nagkaroon siya ng isang hindi may paliwanag na pakiramdam ng makita ito kahit pa mukhang hindi siya nakikilala ng babae. Kinagabihan, nakipagkita si Vincenzo sa kinatawan ng Babel at hinihingi ng 2 buwan bago magsimula ng Babel ang kanilang proyekto sa Usay. Umuwi ang lalaki sa loob. Si Vincenzo ay di mga paraang pang-mafia upang mapigilan sino man na sumang-ayon. Nalilitaw na matagal nang nagtitipon ng ebidensya si Vincenzo laban sa kinatawan ng Babel. Mayroon siyang pananawan ng lalaki kasama ang kanyang higit na kasintahan. Dahil dito, napilitan ang kinatawan ng Babel na gumawa ng mabilisang desisyon. Samantala, nag-ahanda na ang mga tauhan ng Babel upang palayasin ang mga nangungupahan at simulan ang pag-iba ng Usay. Ngunit agad na tinawagan ang kinatawan ng mga tauhan niya at sinabing hindi ang plano. Bagamat nanalo si Vincenzo sa labanan ito, gumawa naman ng panibagong hakbang ang Babel. Isang mamamatay tao ang nagpasabog ng isang hotel kung saan nanunguyan ng miyembro ng research team. Kinabukasan, napanood ni Yu Chan ang balita tungkol sa pagsabog. Pinahinalaan niyang tinatambol ng Babel ang mga doktor na may alam tungkol sa mapanganib na gamot na kanilang ginagawa. Dali-dali siyang pumunta sa crime scene, ngunit nakita niyang masyadong mabilis na isinara ng mga pulis ang kaso. Galit siyang sumigaw sa kanila, sinasabing dapat nilang sundin ang tamang proseso. Sinubukan siyang pakalmayin ni Vincenzo, dahil na nang mapansin niyang may 2 lalaking nakamasid sa kanila. Bilang dating miyembro ng mafia, alam niyang sila na ang susunod na target kung magpapatuloy sila sa pagbubulo nito. 1, Samantala, 2, isa sa 3, pinakamalaki na 4. abogado ng bunso, si Choi, ay nakipagkita kay Sanho. Matapos ang Where's kanilang the other? pag-usap, sinabi niya sa kanyang 1, 2, 3, 4. talaga ang nagpapatakbo ng Babel. Uh, Sa tingin niya, 1, 2, 3, 4. makapangyarihang tao sa likod ng kumpanya. That's Sa 4 kabilang people. banda, tinawagan ni Yu Chan ang siyentipikong tumakas mula sa Babel. 4. Halos kumbinsido na niyang lumabas ito at 1, 2, 3, 4, 5. Samantala, nagkita sina Choi at Choi at naging tensyonado ang usapan nila. Pareho silang matalas at walang gustong magpatalo. Maya-maya, nakipagkita rin si Choi sa kanyang ama at inquestiyon ang kanyang moralidad. Naunit ito sa matinding pagtatalo tungkol sa tama at mali, kaya napilitan si Choi na magpakalasing upang mayusan ang kanyang stress. Bandang hating gabi, 1, 2, 3, 4. nagpakilala ang lalaki bilang isang pulis at sinabing may naganap na pagnanakaw kaya 1, 2, 3, 4. napagtanto ng siyentipiko na hindi tutuloy ng pulis. Kaya dali-dali siyang tumakas sa kwarto at 1, pumunta sa 2, bantala. 3, 4. Sinubukan niyang tawagan si Yu Chan. Sa kasamang palad, lumabas si Yu Chan upang manigarilyo. Kaya si Vincenzo ang nakakita sa tawa. 5. Alam ni Vincenzo kung sino ang tumatawa. 5. Ngunit pinabayaan niya ito sa I've already got dahil alam niya kung presents. papatutungo ang siyentipiko, mas Ha? lalala ang sitwasyon. Di nagtagal, natagpuan ng mga tauhan ng Babel ang siyentipiko at pinatay siya. Pagbalik ng Chan sa loob, isang truck ang biglang sawagas sa sekasyon ng kanilang opisina at naralo sila. Agad na namatay si Yu Chan, ngunit wala na baligtas si Vincenzo. Matapos ang ibig ng kanyang ama, binisita ni Choi si Vincenzo sa ospital. Bigla siyang nagising at hindi na siya basta nagising, handa na siyang tumakan. Alam niya ang kinalaman ng Babel sa pagkamatay ni Yu Chan, kahit wala pa siyang konkretong ebidensya. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang naniwala si Choi na ang Babel ang